Good evening po sa ating lahat. All thanks and glory to God for what He has done in my life and for who He is in my life. Nagpapasalamat ako dahil nakilala ko siya sa buong taon. Tulad nga ng sinabi ni Bro Joey, kung iisa-isahin natin, napakaraming blessing na ating natanggap. Hindi lamang po sa akin, kundi pati rin po sa inyo. No? Pero siguro yung mga notable blessings na binigay niya or yung pagbibigay niya ng una is yung wisdom sa trabaho. Madami pong challenges, madaming mga kailangan, hindi po ako, to be honest po, hindi po ako matalino, hindi po ako si Lord talagang binibigyan niya ako ng way to solve things and for the decision and yung mga kailangan naming gawin sa trabaho. Nagpapasalamat ako sa tiwala at saka sa favor na binibigay niya sa akin sa trabaho. Pangalawa po is yung nakapasa ako sa Saudi Commission for Health Specialties exam na sa tagal-tagal na ngayon lang ako, yes, and same, sabi ni Ria, obedience this year, because with obedience yun, blessings dumadating ang mga blessings. And hindi ko po malilimutan is yung aming restoration of relationship. If you could remember, no, syempre hindi naman kami magkasama ng man. Nung lumaki ako, hindi ako kasama niya. And as an elder, akala ko ang pagpa-follow up is yung sa mga members ko. But then God revealed to me that I should not just focus on my AG group, but with my own family. And glory and honor to God, and hindi ko malilimutan yung verse na shinare ni Deacon Jackie. Matthew 13, verse 16. But blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Yung blessing na nagkaayos kami, at nagkapatawaran, at yung nalinaw namin yung mga dapat naming linawin sa relasyon namin. And after po nun, no, hindi lang po yung relation namin, pati yung mga iba-ibang miyembro ng pamilya namin. Sunod-sunod na siya. Glory to God. And syempre, hindi rin bubuligid sa kaalaman nyo yung aming financial status. And glory and honor to God for He has opened so many opportunities and yung binibigay niyang provision sa yung mga benefits na nare-receive mo na bigla-bigla na lang dumadating. Glory to God. Dahil talaga, those times na akala mo wala ka ng pag-asa, akala mo, yung parang yung sa normal na but when I became a Christian, andun yung peace sa puso ko dahil alam ko na andyan lang siya. Tulad nga nung kanina, nito mga nakarang araw na nagpadala ako, hindi siya pumasok doon sa account, but then this afternoon, after fixing everything, nag-message yung bangko na bumalik yung pera sa akin. Nang hindi na ako wala akong effort na ginawa, I just entrusted everything to the Lord because I know He will protect whatever, kung ano man ang akin. Kung ano man yung pera or any properties like that, relationship and everything, He will protect. So I entrust everything, even my family members, my daughter especially. Hindi po hindi material na bagay. Achievement mo sa school, achievement mo sa trabaho ang importante. Ang importante po ang relasyon sa Panginoon. Amen. Kaya kung ano po yung halimbawang, kung ano po yung ating mga nararanasan ngayon, meron po tayong meron po tayong kaibigan. Meron po tayong kaibigan. Si Lord po yun. Si Lord Jesus Christ. Okay po. So, yun po yung, yun yung
isa sa mga pinagpapasalamat ko at saka po yung aking bagong business. Charot. Ayan. So, I praise God for the talent He has given me. And I pray, yun nga po, Ma'am Vanessa, whatever we do it for the glory of God. Amen. But to God alone. Glory and honor to Him. Amen. Before I start, I just want to give back all the glory and honor to God alone for this 2023. Ang dami pong nangyari. Parang wala pero madami pong nangyari. I think, kasi, tawag nito, it's same with the Maricon, yung pinag-pray namin na, actually, naiano ko na rin to, if in case that I will stay here in Saudi, nawa na makaano ako ng church na aking attendan. And God answered my prayer. Hindi na kahit kaano katagal, if we are not stopping on praying it, ibibigay ng Panginoon as He will see kung kaano yung, bakit mo dinidesire na magkaroon ng ganong, yung nilalaman ng prayer mo. So, I just wanna, yan itong verse na to, sa 1 Peter 4 verse 10, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. I praise and thank God kasi yung pagpapala ng Panginoon and yung serving God is kahit saan talaga niya ako dinadala, He's using me. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon kasi yun yung patuloy ko kasing pinagpipray na if kung saan man ako mapunta, Lord, let your will be done, na magamit ako for your glory alone. Kasi kahit sa Pilipinas or pupunta ako ng Baguio, nung nalipat kami ng Baguio, I thank God na nung nag-attend ako sa church is ganito din. Kasi pinag-pray ko din na nawa makasali ako sa praise and worship din. And thank God kasi ginamit ni Lord si Ate Jamie na never ko talagang in-expect. Pero binipray ko siya. Tapos nung sinabi ni Ate Jamie na, atuban, sabi niya, so, ay, syempre ako yun. Pinagpapasalamat ko talaga kasi kahit saan ako dinadala ng Panginoon, ginagamit niya ako sa praise and worship din talaga. So, yun lang, I believe and I am praying na nawa lahat tayo is yung mga binibigyan ng gifts sa atin ng Panginoon, we will use it para i-glorify siya as the day is really fast approaching. Ayun lang po, to God, Lord, the glory and honor alone. Amen. Good evening po sa lahat. Gusto ko lang pong sabihin na I thank God for the sunshine. I thank God for the rain. Hindi ba? Seriously po. I thank God for the sunshine, for every morning na binigay niya po for the whole year. Itong taon na po to, napuno ng pagbabayad ng mga kautangan ng aking pamilya. Yung starting pa lang ng taon po, napunta sa kanila, yung kung ano po yung naiiwan ko sana na para sa future ko, char. So, pero nakita niyo po kung gaano ka-faithful ang Panginoon. He is indeed our Jehovah Jireh. Kasi yung overtime pay po namin na ang tagal namin inantay, which hindi ko na rin po in-expect. Sabi ko, Lord, bonus na lang talaga kung ibibigay mo. Kasi yung pinagpapala mo po sa akin buwan-buwan, by God's grace na pagkakasya, at may naiiwan naman po para sa sarili. Hindi nga lang nabibili kung ano po yung gusto. And sabi nga ni Ma'am Jimmy sa akin, kuripot daw ako masyado sa sarili ko. Wag mong ibigay lahat. Yun yung ano niya sa akin dati. But I thank God because yun nga po, He has proven how faithful He is. Na faithful talaga siya sa mga pangako niya. Kasi yung overtime na hindi ko in-expect na makukuha ko, binigay ng Panginoon sa mga huling buwan ng taon na to. And may mga nabili ko ako para sa sarili ko.
And glory to God po na hindi ko po planong bilhin pero nabili. And I thank God for that. Tapos another thing po, I thank God dun sa pagkakataon na train ako as a pastor. Kasi dun ko rin po, kagaya ni Elder Ria, dun ko rin po naramdaman na ang ginagawa ng ating pastora ay hindi po madali. And really, we are blessed to have her. Kasi grabe yung humility niya, yung commitment niya. Even just yung pag-follow up kanina nung papunta po kami dito, no? Sabi ko, ang hirap po ng ginagawa mo. Kasi she keeps on calling members na hindi na po masyadong nag-involve. Tsaka pina-follow up niya yung mga members na malayo. So you see, napaka-blessed na. Hindi po ba? And she's one of the blessings that I have. Because sa lahat ng mga kahinaan na meron ako, nakikita niya. And I thank God for using her. And also all of you, of course, na may ano po. Pero siya po kasi yung diretso talaga na nagsasabi sa akin kung anong mali. To the point na kailangan ko siyang iiyak kasi sobrang sakit. Iniiyak ko po, nasasaktan po ako. Pero I thank God na yung puso ko in-uphold niya not to feel anything negative towards her. Because I know na yung discipline na yon is for my own good. So, Pastora, thank you so much. And salamat din po. Nagpapasalamat ako na nakakakanta ako para sa Panginoon, kagaya ng iba na hindi rin po nakakakanta. I thank God for the times na nagamit ako as a worship leader. Kasi doon ko na feel. Hindi lang naman nung na ako yung nag-lead, pero doon ako, yung desire mo ba na to be in God's presence, na-experience ko. And I thank God for that. Kasi yung gift na binigay niya is parang naisip ko na parang hindi ko deserve, pero alam mo yun, this year made me realize how blessed I am, and this year pinakita ng Panginoon na really He's a living God. And I thank God for that. I pray na whatever His plans are, then His will be done. All glory to God.